Una sa lahat, may magnanakaw. Sakol sa video ang akyat bahay na yan. Ano kaya ang kanyang mga nasikwat? Nahuli kaya ang kawatan? Yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kung si Pangulong Marcos gusto na raw makipagbati, ang mga Duterte kaya handa nang mag-forgive and forget. Hirit naman dyan ni Harry Roque. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo! Pormahan sa Senado si Marcoleta lalabang Senate President. Karera naman sa Kamara, si Romualdez may sapat na raw na pirma para manatiling Speaker. At even scheme posibleng patupad sa pagsisimula ng EDSA rehab sa Hunyo. Kaya kapag nagpatuloy yan, 3 araw bawal bumiyahe sa EDSA. At no contact apprehension policy o NCAP kinayag na ng Korte. Nek-nek mo, yan ang sagot ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, si VP Sara ba o kahit sino sa mga Duterte may sagot na sa pahayag ng Pangulo? Jiggy, wala pa rin sagot si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Pero ang ilan sa mga kaalyado ng Duterte ang nagbigay ng komento. Kabilang dyan si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo. Sa isang panayam sa News 5, sinabi ni Panelo na kung talagang sincero ang pakikipagbati ni PBBM, dapat niyang tugunan ang mga suliranin ng mga Pilipino. Gaya na lang ng pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung yan ay matapat ang kanyang layunin na magipagkasundo na, kailangan unang-una, ibalik niya muna ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Sapagkat klarong-klaro naman na iligal ang ginawa ng mga tao niya. Kung hindi maibalik, ibig sabihin... Ay, palagay ko, ibig sabihin hindi ka matapat sa iyong reconciliation. Nagbigay din ng komento si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang kanyang sinabi. I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo! Pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makikipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Jiggy, sumang-ayon naman si Senate President Chis Escudero kay Pangulong Marcos sa panawagang isang tabi muna ang politika. Dapat daw hindi na magpakain sa politika ang mga lider ng bansa, bagos tutukan ang mga suliranin ng taong bayan. Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, ipinakita raw ni PBBM ang intensyon niyang umangat sa mga bangayan sa politika. Maski nga raw siya hindi pabor noon sa pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pati si Senator J.V. Ejercito umaasang bigyang prioridad na lang ng mga lider ang mga hamon na kinaharap ng bansa. Jiggy, sinusubukan ngayon ng News 5 na kunan ng reaksyon si Vice President Sara Duterte tungkol dito pero wala pa siyang tugon. Balik sa inyo. Yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo nag-uulat live mula sa Davao City. Maugong ang pagpapalit ng liderato sa Senado at Kamara. Sa Senado, may manok din sa pagka-Senate President ang Duterte Bloc. Nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Jiggy, naku, kanya-kanyang usap na nga yung mga grupo, bloke at individual na senador kaugnay sa posibilidad ng pagpapalit ng liderato pagpasok ng 20th Congress. Pero lilinawin ko lang hindi naman kailangan laging nagpapalit ng Senate President pag bago yung Kongreso. Maraming pagkakataon naman na nananatili yung leader ng Senado na nagmula sa nakaraang Kongreso. At kaugnay niyan, nakausap ko si Senator Bato de la Rosa kanina at kasama raw sa pag-uusapan na tinatawag na
Duterte Bloc o yung grupo nila Senator Bato yung tungkol sa kung sino ba yung iboboto nila o iluluklok nila na leader ng Senado sakaling gustuhin nga na magpalit sa 20th Congress. At sabi ni Senator Bato, nagkakausap sila ni Senate President Jesus Cordero, nagkakapalitan ng text messages. Ganun pa man, ayaw na niyang i-detalye yung mismong laman ng text messages, pero kinumpirma niya na kabilang sa mga napag-uusapan ay tungkol sa Senate presidency. Samantala, last week, nakausap natin si Senator-elect Tito Soto. Sabi niya, may 3 hanggang 4 na senador na kumakausap sa kanya para patakbuhin siyang Senate President. So, natanong natin si Senator Bato, kasama ba sila sa kumakausap kay Senator-elect Soto? Sabi nila, hindi pa. Hindi pa sila nagkakausap ni Senator-elect Soto. So, isa pang sinasabi niya, bago pa man magbukas yung 20th Congress, sabi ni Senator Bato, hindi pwedeng maliitin yung kanilang bloke dahil 5 sila dyan sa Duterte Bloc. Senators-elect Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, at si Senator Robin Padilla. Ang tanong, meron ba silang i-field? Meron ba sila mismong ipupush na maging Senate President galing sa bloke nila? Kasama daw yan sa pag-uusapan. Oras na makauwi na si Senator Robin Padilla mula sa The Hague kasi nasa The Hague siya ngayon. Pero sabi ni Senator Bato, binanggit niya yung mga pangalang Senator Alan Cayetano at Senator Mig Zubiri kasi sabi niya yung labanan for Senate President hindi naman daw kailangang Escudero versus Soto lang. Pwede rin daw may iba pang mga senador na lumaban nga. Sakaling gustuhin nga na magpalit ng liderato. Pero nakausap din natin si Senate President Escudero last week pa at sa kanya bukas naman siya kung sinong makakabuo nung 13 signatures, 13 votes mula sa mga senador, siya ang mamumuno sa Senado at yan naman lagi ang kaso at proseso dito sa Senado. At yan muna ang latest dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso dito sa Senado. Mean Los Baños, News 5. Kabilang din si Senator-elect Rodante Marcoleta sa mga pambato ng Duterte Bloc sa Senate Presidency. Sa isang panayam ng One News, sinabi ng campaign advisor ni Marcoleta, ni si Malu Tiquia, na matunog din ang pangalan ng first-time senator bilang bagong Senate President. Naritong bahagi ng panayam. The newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these 4 individuals will play in the Senate. And Sa Kamara naman may pinapipirma ang manifesto para suportahan ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ilang kongresista na ang pumirma sa manifesto para kay Speaker Romualdez? Yes, Jiggy, nasa 240 na nga ng mga kongresista yung pumirma dito sa Manifesto of Support para kay Speaker Martin Romualdez. Sa gitna nga yan, nung ugong o bali-balita, napapalitan daw si Speaker Romualdez. Actually, nakausap natin mismo si House Deputy Speaker or House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. At sinabi nga niya na mismo po siya ay pumirma doon sa manifesto at dahil nasa probinsya, nasa Iloilo, nagpadala po siya ng kanyang e-signature. At sinabi rin niya talagang kadalasan po every after elections may mga naglulutangang mga pangalan nga na gustong lumaban kumbaga dito nga sa pagka-speaker. At sinasabi niya ito yung tinatawag daw nila na point of negotiation kung saan maaari itong mga pangalang ito ay naghahangad, nagsisik po ng powerful positions. So yung mga tinatawag nga na maaari po ay committee chairmanship tulad na Committee on Accounts, Committee on Appropriations, or even po itong pagka-majority leader. So sinabi po yan ni Garina, yan yung napapansin po talaga nila. Ang isa nga pangalan na lumutang na maaari pong lumaban sa pagka-speaker ay sinabotas Representative Toby Chanco na siya pong naging campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Senate slate ng administrasyon. At actually nakausap daw mismo ni Garin si Chanco during ng campaign and even after the elections. At sinabi po niya na mukhang wala naman daw pong intensyon si Chanco na tumakbo sa pagka-speaker. At even yung isa pa na lumabas nga na pangalan, si Congressman or Negros Occidental 3rd District Representative-elect Albi Benitez, magbabalik po sa Kamara, lumutang din yung kanyang pangalan. And sinabi nga ni Garin, isa po yung kilalang stalwart
ng Visayan Bloc pero wala pa raw kumakausap sa kanila, no? Itong si Benitez, hindi pa raw sila kinakausap. Even her, hindi pa rin po niya nakakausap personally. Kaya ito nga yung mga sinasabi lang, lumulutang lamang ito after elections. Samantala, siniguro naman po nung magbabalik din sa Kamara na si Acobico Party List Representative-elect Alfredo Garbin Jr., si Pido, no? Sinabi po niya na solid po yung suporta ng mayorya ng mga grupo ng party lists para po kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pa nga niya na maaaring hinihiwalay na po ni Chanco yung sarili niya sa supermajority matapos nga inilabas yung mga pahayag po against the impeachment po kay Vice President Sara Duterte. Actually, hindi pa talaga malinaw kung magkakaroon nga ba ng pagpapalit ng liderato dito sa Kamara. Pero sa June 2, sa pagbubukas po muli ng sesyon ng Kongreso, doon pa po magkakaalaman kung may mga maglulutangan pang mga pangalan na lalaban sa pagka-speaker. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, G. At Marian, kung magbabago liderato sa Kamara, ano kaya magiging epekto nito sa impeachment trial? Jiggy, nako, kung ang uupo o kung magkakaroon man ng palitan ng speaker at ang mauupo po ay against the impeachment po ito kay Vice President Sara Duterte, mismo po nakausap natin mga House Prosecutors, isa na nga dyan si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, and sinabi niya, may epekto po ito for sure sa preparasyon, sa paghahanda nila ng mga House Prosecutors kung against nga po yung mga upong speaker sa impeachment trial. Lalo na nga, kung sa tanong naman na kung may magbabago rin ba doon sa, lalo na doon sa pahayag nga, bagong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas na siyang makipag-reconcile o kasundo po sa mga Duterte, wala na raw po siguro magbabago lalo na at yung bola ay nasa Senado na, natatayo naman po impeachment. Balik sa'yo. Yan si Marian Enriquez sa Gulat Live mula sa Batasang Pambansa. 2 aso namatay habang nasa isang training facility. At matapos ang eleksyon, Manny Pacquiao, balik boxing. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa balita sa lahat. Bigat na traffic ang inaasahan sa pagsisimula ng EDSA Rehab sa susunod na buwan. Kaya naman posibleng patupad ang odd even scheme at maglalatag din ng mga alternatibong ruta. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, gaano nakatindi ang traffic dyan kahit hindi pa nagsisimula ang EDSA Rehab? Jiggy, dito sa southbound lane ng EDSA dito sa bandang Guadalupe, papakita ko sa inyo kung paano ang mga sasakyan dito ay halos hindi na gumagalaw, lalo na itong innermost lane na papasok doon sa may papuntang JP Rizal. Ang dulo na ng traffic na ito, Gigi, kanina nag-ikot-ikot kami, ay siguro hanggang Pasay na ito, yung southbound lane, yung northbound, ganun din, medyo mabigat ang traffic sa mga oras na ito. Alam mo kaya ako napili itong Guadalupe kasi doon sa may bandang dulo ng tulay, meron doong nakasulat na meron doong signage na nagsasabi na kapag bandang alas 10 merong lane na kailangang isara dito. Kaya asahan ang magta-traffic dito sa lugar na ito. Pero alam mo, Gigi, what more? Ano pang ititindi ng traffic na ito kapag sinimula na nga ang pagpapagawa ng EDSA sa kalagitnaan ng Hunyo? Kaya ngayon pa lang, Gigi, may nakikita na tayo mga signage dito sa northbound lane ng EDSA, particular na dyan sa bandang Buendia at Guadalupe, kung saan sinasabi ng DPWH na magkakaroon nga ng rehabilitation itong EDSA. Kaya yung mga motorista ay pwedeng dumaan na lamang doon sa mga mabuhay lane o yung mga looban na kalye para hindi na masyadong matraffic. At kung matatandaan din natin, Chiki, bago pa man itong pagbabalita nga na next month na itong rehabilitation ng EDSA, ay kinukwento ng mga source natin sa MMDA na posibleng magkaroon ng odd-even scheme dito sa EDSA oras na simula na ang rehabilitation ng EDSA. Ibig sabihin, kung ngayon ay once a week lamang tayo coding, ngayon ay pwedeng 3 times a week tayong hindi makakabiyahe. Dito lang naman sa EDSA, dahil nga dito sa pinapagawang kalsada ito at sinasabi nga rin ng Department of Transportation, hindi kasi biro yung gagawin dito sa EDSA ngayon, hindi ito simpleng pag-aspalto lamang o pagre-reblock. Ito ay major overhaul, hukayin lahat ito, aayusin ang drainage at ang mga utilities dito. Kaya asahan na talaga natin ang mabigat na traffic. Tungkol naman dito sa lifting ng temporary restraining order ng no contact apprehension policy, at giniit nga ng MMDA na may malaking tulong ito sa kanila sa pagmamanage ng traffic oras na masimula na nga itong rehabilitation ng EDSA. Kasi sa halip nga naman na parahin nila yung mga traffic violators, online na lamang lahat at hindi pa ito mag-cause ng traffic. So Gigi,
Sa ngayon, meron na lamang less than a month ang mga otoridad para magbigay ng warning, para magbigay ng impormasyon sa mga motorista patungkol nga dito sa gagawing rehabilitation sa EDSA. At Gerard, mukhang nilatag nilang plano ay yung pagdaan sa mga mabuhay lanes, sa mga looban, pero meron bang mag-a-assiste sa mga motorista kung sakaling gamitin nila at mag-build up naman ng traffic doon sa mga looban na binabanggit mo? Magandang tanong yan, JK. Kaya nga lang, itong mga pabuhay lanes, itong mga alternate routes na gagamitin at kung paano yung deployment ng traffic personnel, yan ay ilalatag pa na lamang nila next week. Next week pa lamang sila magbibigay ng impormasyon tungkol dyan. So aabangan natin yan, yung mga impormasyon na yan, JK. Yung no contact apprehension, dito to sa kahabaan ng EDSA o may ibang lugar pa? Ito ay partial lifting lang daw ng TRO. So ipapatupad itong no contact apprehension policy dito sa EDSA at pati na rin sa C5. Yan si Gerard de la Peña, nag-uulat live mula sa EDSA, Guadalupe. Binawi ng Land Transportation Office ang mga lisensya ng 18 driver at konduktor matapos magpositibo sa drug test. Ayon sa LTO, 10 driver at 6 na konduktor mula sa kumpanyang Victory Liner ang binawian nila na lisensya. Binawi rin ang lisensya ng 6 na konduktor mula sa kumpanyang Solid North Transport na kamakailan ay nasangkot sa aksidente sa SCTEX kung saan 10 ang nasawi. Ayon sa LTO, hindi na sila bibigyan ng lisensya kung mag-a-apply man ulit. Kinwestiyon naman ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema ang pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list groups sa Bilang Pilipino 2025. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong latest dyan? Gigi, nagtungo nga mismo ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema dito sa Korte Suprema para personal na maghain ng petisyon laban sa COMELEC kasunod nga ng hindi pagpoproklama sa kanilang party list group. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang dumating si Cardema dito sa Korte Suprema at dumiretso siya agad sa pagpa-file ng petition for certiorari with an urgent prayer for TRO at writ of preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC. Ayon kay Cardema, naniniwala siya nga may grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC dahil nasa batas daw na dapat maiproklama ang ibinoto ng taong bayan. Kaya sa kanilang petisyon, hiniling ng grupo na i-review ng Korte Suprema ang pagsususpende ng COMELEC sa proklamasyon at hiniling din ng partido na maglabas ang korte ng TRO at utusan ang COMELEC na iproklama ang Duterte Youth Party List na nakakuha ng 2.3 milyon na boto. Matatandaan pumangalawa ang Duterte Youth sa katatapos lang na party list race kung saan nakakuha sila ng 3 pwesto sa Kamara. Gigi, nga sa ngayon, hinihintay pa ng Korte Suprema kung ano nga laman itong petisyon bago nila pagdesisyonan kung ito ay mairaraffle agad. Gigi. Yan si Camille Samonte, nag-uulat live mula sa Korte Suprema. Kaugnay ng balitang yan, nangako ang COMELEC na re-resolbahin ng mas maaga ang mga nakabimbing petisyon laban sa Duterte Youth Party List. Ayaw na raw patulan ng komisyon ng tila pagbabanta sa kanila ng grupo. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Hindi na raw nagulat ang COMELEC sa pagdulog ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema kasunod na desisyon nilang ipagpaliban ang proklamasyon nito kahapon. Git ng COMELEC, may jurisdiction pa rin sila sa puntong ito dahil may nakabinbin pang mga petisyon na kinakaharap ang grupo. Kabilang na ang issue ng nominee publication ng Duterte Youth Party List. Naakusahan na nga po bakit matagal na na-resolve yung kaso. Ngayong inire-resolve na po natin, mabiblame pa po ang COMELEC. Sana po wag. Sana naman po makihintay na lang na i-resolve namin yung case. Sa naunang pahayag ng Duterte Youth Party List, nagbanta pa silang ilalabas sa mga nalalaman nilang katiwalian daw sa komisyon at kongreso kung hindi sila ipoproklama. Pero ang COMELEC ayaw na itong patulan. Maaari yan ay bugso ng damdamin and therefore irespeto na lang po natin yan. Regardless of the pressures, regardless of the personalities, regardless of the accusations and allegations, there are only very important truths. Number 1, may pending case. Number 2, may issue, legal or factual. Number 3, ma-resolve ng commission. Sa ngayon, nananatili sa division level ang mga petisyong kinakaharap ng Duterte Youth Party List. Mon Gualvez, News 5. Sa iba pang balita, namatay sa training facility ang 2 aso sa Marikina City dahil umano sa heat stroke. Pero duda ang fair parents ng mga ito, lalo't duguan daw ang ulo ng kanilang mga alaga. Nangunguna sa balita si Ian Suyu,
exclusive. Jiggy, nandito tayo ngayon sa may Riverside sa Marikina City at ito yung itinuturong address ng dog training facility na nag-viral dahil nga doon sa mishandling ng mga aso na ipinaalaga sa kanila. Base doon sa inisyal na ulat or post nung owners ay 7 aso daw yung ipinaalaga sa kanila nung Pebrero. Pero 5 na lamang daw yung nakabalik ng buhay dahil 2 ay namatay. Yung mga aso na yan ay mga giant poodle na sina Guanxiane at si Donkey. At ayon daw dun sa pamunuan ng dog training facility, heat stroke daw ang ikinamatay ng mga aso. Pero labis ang pagdududa ng mga fur parents dahil daw kung heat stroke, bakit may dugo sa ulo ng mga aso na namatay. At ngayon, ito mismo yung gate ng dog training facility at tara, subukan natin na katukin kung may tao ba. Kanina, mga 2:00, kumakatok kami rito pero walang sumasagot sa amin. Kaya ngayon, subukan ulit natin, Ito, nagdo-doorbell ako ngayon. Tao po. Tao po. Sa ngayon, wala pa ring sumasagot mula dito kung meron mga tao sa loob, at yung mga fur parents ay humingi na rin ng tulong sa POS o yung Philippine Animal Welfare Society para malaman kung ano ba yung mga legal na hakbang para panagutin yung mga may-ari or yung may-ari ng dog training facility. At yan muna ang latest mula dito sa Marikina City. Jiggy? Para magatid ang mga nangungunang balita sa sports, makakasama natin si Signal HD Spikers middle blocker, Jackie Acuña. Jackie? Thank you, Jiggy. Makakasama ni Pinay volleyball player Jaja Santiago o Sachi Minowa ang ilang top volleyball stars sa KYK International Tournament sa South Korea. Tribute ang event para kay South Korean volleyball legend Kim Yeon-kyung. Bukod kay Kim, makakasama ni Jaja sa event ang ilan pang volleyball greats. Gaya na lang nina Jordan Larson at Kelsey Robinson Cook ng Amerika at Natalia Zilio ng Brazil. Kagagaling lang ni Jaja sa successful run sa Japan SV League kung saan siya nag-champion kasama ang Osaka Marvelous. Wala pang announcement kung saang team na siya sunod na maglalaro. Susunod, may 100,000 pisong halaga ng mga gamit tinangay ng akyat bahay. At 2 bata patay sa sunog sa Maynila. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Hihingi na ng tulong ang Department of Justice sa Interpol para maglabas ng red notice laban kay Harry Roque. Sa panayam sa story ko ng One News, sinabi ng DOJ Secretary o Undersecretary Nicolas T. na inihahanda na raw nila ang application para sa red notice laban kay Roque. Target daw nila itong ihain sa mga susunod na linggo. Ang red notice ay isang request sa law enforcement para hanapin at arestuhin ang isang individual na inaakusahang gumawa ng krimen. Hilingin din ng DOJ na kanselahin ang pasaporte ni Roque. Pinaaresto si Roque, Cassandra Ong at iba pa dahil sa manoy qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng illegal na pogo sa Pampanga. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan umiling siya ng political asylum. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman kukonsinti ng administrasyon ang anumang uri ng pambabastos sa soberanya ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Bukod dyan, kinilala rin ng Pangulo ang mga hakbang ng Navy para mapanatili ang peace and order sa karagatan. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagpapasinaya sa MV Miguel Malvar na karagdagang asset ng Philippine Navy. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Handang sagutin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio ang pagkakadawit niya sa maanumalyaw manong pagbili ng OWA sa higit 1 bilyong pisong halaga ng property. Matatanda ang ginawit ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdaksi Ignacio sa pagbili ng 1.5 hektaryang property kahit walang formal na abiso mula sa OWA Board of Trustees.
Pero sa eksklusibong mensahe na pinadala ni Ignacio sa News 5, sinabi niyang nagulat siya sa nangyari. Sasagutin niya raw ang anumang aligasyon. Hindi rin daw siya nagtatago. Inaayos lang daw niya ang lahat para may paliwanag ng maayos ang issue. Nagtitraining na si People's Champ Manny Pacquiao para sa kanyang unang professional fight makalipas ang 4 na taon. Patid si Pacman na nag-e-ensayo sa WorldCare Gym kasama si Coach Freddie Roach. Bahagi yan ng paghahanda niya sa challenge kay WBC welterweight champion Mario Barrios sa July. Patutunayan daw ni Pacquiao na may ibubuga pa rin siya. Inaalay niya raw ito ang laban na ito para sa bayan at mga naniniwala sa kanya. 2021 nang magretiro sa boxing ang former 8th Division World Champion. Yan muna ang latest sa sports. Ako po si Jackie Acuña. Narito mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Halos hindi na makilala ang 2 batang namatay sa sunog sa barangay 628 sa Santa Mesa, Maynila kahapon. 100 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang mitsa ng sunog. Sa pool naman sa CCTV ang isang akyat bahay sa barangay Tatalon sa Quezon City. Tinatayang higit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw niya. Agad namang naaresto ang sospek na napag-alamang dati na ring nakulong sa mga kasong droga, pagnanakaw at pagsusugal. Bigla namang nambugbog ang isang miyembro ng LGBT community sa Tondo, Maynila. Ang biktimang miyembro rin ng LGBT community na mag-aamukha at nagkapasa sa iba't pang bahagi ng katawan. Sumuko naman sa mga otoridad ng sospek at napag-alamang selos ang motibo ng pananakit. Nasa kote naman ng mga otoridad ang 2 peking dentista sa Baguio City. Ang modus nila, mag-alok ng bagsak presyong braces online. Umamin naman isa sa mga sospek na hindi siya lisensyadong dentista kundi isang construction worker. Gary De Leon, News 5. Yan ang mga impormasyong dapat nyong malaman. Huwag pahuli sa balita, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.